Araw po, kasama natin Dr. Jeffrey Montes, napagagaling na rehab medicine. Dr. Jeffrey, masakit ang likod. Yan ang problema. Ano bang mga practical tips natin sa kababayan natin? Okay. So sa mga pananakit po ng likod, so usually po related po to sa mga gawain. Then pwede rin related sa postura o yung iba po related sa sakit. Then yung iba pong back pain na may kasama pong lagnat at saka pananakit sa gabi na talagang nagpapahirap sa inyo makatulog, ito po ay kailangan pong masuri ng doktor. Yung lagnat, hindi na maganda yun. Apo, basta ho may back pain na may lagnat o nagigising kayo sa gabi na masakit o maski wala kang ginagawa, masakit pa rin, hindi po to ordinary back pain. Ito po ay kailangan matignan ng doktor. Yes, Doc Jeffrey. Saan dito ang pag-check sa back pain? So sa back pain po, kailangan pong i-check po yung sa balakang, kailangan pong tignan kung pantay po, then kailangan din pong pantay yung balikat. Minsan po kapag nakatabingi yung isang parte, maaari po may scoliosis o meron pong deformities. Then i-check din po kung may mga nakakapapong bukol. So yung isa pong common na umuulbok sa likod na pwede mag-cause ng back pain, TB. Then i-check din po yung kurba. So usually po meron pong tinatawag na normal lumbar lordosis, then thoracic kyphosis, then normal cervical lordosis. Paano nga ang normal, Jeffrey, dito? So, Ito si Doc Lisa, hindi siya normal, lordotic. So ito pa yung lumbar lordosis, then thoracic kyphosis, then cervical lordosis. Then, kailangan pong matignan kung may mga deformities. Then, kailangan din pong i-check yung muscle kung meron pong paninigas. Then, pagkatapos kailangan din tanungin yung pasyente kung meron po siyang ibang nararamdaman na simptomas bukod po sa pananakit ng likod. Tapos, ano pwede niya gawing exercises? Kung masakit po at likod at ito'y simpleng mechanical low back pain lang, kailangan lang po nating siguraduhin na flexible po yung katawan niya. Kasi pag masyado pong hindi na flexible yung katawan, pwede pong maipit yung mga ugat. So yung mga exercise ng flexibility. Apo. So yung flexibility exercises po yung pinakauna, kailangan pong banatin po yung sa hita. Yan. Kasi tandaan nyo po na ang balakang nyo po, kung saan nakapatong yung likod nyo, ay nakadikit lang din sa hita. So, iba pong muscles sa likod, bababa rin po sa may hita. Tapos, meron akong ginagawa mga exercise, yung mga pagganyan, diba? Para ma-stretch yung likod, or yung mga pagganyan. Abo, makakatulong po to para ma-maintain nyo po yung flexibility na sa ganun, mabawasan po yung spasm at saka yung mga ipit po sa ugat. Tapos, ano pa, yung mga knee to chest na stretching, pwede rin. Yung knee to chest po, mababanat nito yung muscles po sa pagitan ng balakang at saka ng ribs. So, anong mga test kailangan nila gawin? Kailangan na ba magpa-x-ray ng likod? Kailangan gagawin? Okay. Usually yung mga simpleng paglagay na mainit sa likod? yung simpleng low back pain po, kung wala naman pong ibang simptomas, pwedeng hindi na po magpa-x-ray, pero kung sakali po may history ng tuberculosis or kaya naglalagnat or kaya masakit paggabi or hindi naman gumagalaw, ito po yung kailangan ng mga pagsusuri. Then kung ang back pain din po ay may kasamang panghihina ng hita binti, may pamamanhid, kailangan din po masuri minsan, then kailangan minsan ng MRI din. Then kung sakali naman Kailan po kailangan ng MRI? Kung mayroong parang kumukuryente na sa may hita? Apo, so kung mayroon na po mga simptomas na gano'n, Ano yung parang kumukuryente, namamanhid yung paa? na gumagapang sa hita binti pa, tapos kung meron na hong paralysis, nagkakaroon na ho ng problema sa pag-ihi, pagdumi. So dati po nakakadumi sa araw-araw, ngayon naging 2 times o 3 times a week na lang. Then kung sa pag-ihi po, hindi na niya makontrol, o meron po siyang iba pang nararamdaman. So, ang binabantayan din natin yung slip disc, di ba? Minsan nagbuhat ng mabigat, biglang sabi nila may tumutunog daw pag buhat nila. Ay, opo. Ano ba yun? Nababali yung likod? So yung iba po, umuusli yung shock absorber ng likod. Dahil papunta paano sa yun? oras. Nagbuhat? Abo. So yung iba po kasi pag nagbuhat, Pag yan, mali yan, di ba? so dapat po pag magbubuhat, kailangan po ibabalok rin yung tuhod, tapos mas malapit po sana sa katawan. Then yung siko po dapat 90 degrees, then mas malapit po sa katawan para hindi ho ganun kalakas ho Hindi yung pwede malayo. presyo sa likod. Opo. Kailangan ganyan siya, nakayakap. So, bakit na-slip disc na babali yung sa likod? Pag buhat niyang pababa, ano nangyayari sa likod? Bakit biglang tumutunog? Okay. So, yung slip disc po dahil nga ho do sa tindi ho ng gawain o yung sa binuhat niya sa bigat, maaari pong umusli yung pinaka-shock absorber. So, unang-una po, do sa posisyon na pagbaluktot, yung may posisyon na may pinakamataas ng pressure sa likod. Kung magbubuhat pa po siya ng sobrang bigat, dadagdag pa po ito. Parang lumabas. Ayaw po. Para ho. Ano yun? Operahan na yun? Kung sakali po na, yung iba po na operahan, kung sakali po na hindi mawala yung pain or nagkaroon na ho ng panghihina,
problema sa pag-ihi, pagdumi, or kaya ho nagkakaroon ng pamamanhid na hindi na rin mawala ho sa physical therapy o sa rehab. Ito po yung mga indikasyon na pwede pong operahan yung pasyente. Last tip na lang, paano yung nagbubuhat ng isang kabang bigas, yung mga ganyan? Ayun po. So, ang sinasabi ko po, kailangan po nasa tamang kondisyon yung katawan. Then, hanggat maaari, meron pong stretching exercises yung tao para magbuhat. Kasi kung masyado na hong tight yung muscles, tapos nagbuhat pa po sila mabigat, mas lalo pong karoon ng problema. Tsaka yung warm compress, pwede lagyan ng Yung warm compress po, sa pwede likod. pong ilagay, pero ingat po na magpaltos o mapasok. May dagdag question, Doc Jeffrey, paano daw yung mga labandera na lagi sumasakit sa likod? May tip ba tayo? Siyempre, Okay. nakabangkito sila eh. So, usually po, pag matagal po kasing nakaupo, pwede pong iikli yung mga muscles sa may hita, sa harapan, at saka sa likod ng hita, pati po sa singit. Then, yung position din po nila na nakaupo sila sa bangkito, kung ganun po yung pamaraan na paglalaban nila, yun din po kasi yung position kung saan mataas yung pressure sa likod na pwede mag-cause para umusli yung shock absorber na mauwi po sa slip disc. So, kung sakali po ang trabaho nyo po, nagre-require po na nakaupo kayo ng buong araw, or ng matagal, like for example, yung panigbiyahe kayo ng malalayo. Or mga call center agent, lagi nakaupo. So, kadalasan po, umiikli yung mga muscles sa hita at saka sa binti na pwede pong humila sa balakang na sa ganun, magbabago rin po yung... So, ang umiikli itong hita and dito, hamstring, Ay, opo. saka quads. Kaya kung titingnan nyo po, pag matagal kayo nakaupo at binanat nyo po yung hita nyo, ramdam na ramdam nyo po yung banat. So, kailangan itong mga stretching exercises. So, usually po ako, pag nagbabiyahe, lalo pag malayo, Oo. nag-i-stretching na ho ako kasi expected ko nang iikli yung mga muscles na yun dahil sa matagal kong pagkaupo. Kahit umupo ka lang mga 3 hours, umiikli na. Nararamdaman nyo po. So, araw-araw ang stretching exercises yung mga tinuturo natin. Salamat, Dr. Jeffrey Montes.